Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, napakadakila mo. Walang salita ang makapag-describe kung gaano ka kadakila sa amin pong mga buhay, Panginoon. Purihin ka sa umagang ito. Binibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. How great thou art. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Impossible with man, possible with God. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Parang wala yata ako narinig. Naniniwala po ba kayo doon? Yes, praise God. Katulad ng mga inawit natin kanina, no? Ito na lang yung huli. How great is our God. Well, minsan ako ay nasa online at nakita ko ito. Mayroong nag-post ng question. Ang sabi nung tanong niya, is there anything sovereign God cannot do? Is there anything a sovereign God cannot do? And then can He make a square circle or a flat mountain? Parang hindi na yata bundok yun kung flat, kapatagan na yun. These are silly examples, ang sabi niya, but what I am thinking about now is healings. It seems safe that if recorded in the Bible, He can do so again. Lame walk, deaf hear, blind see. But what about someone with no teeth or a missing limb? Can God make them new teeth or arms? Paano nga naman yung, alam naman natin, ang mga ngipin natin? Kapag ka nasa tamang edad na tayo, last na yon. Pag hindi mo iningatan yon, wala nang tutubo pang ngipin doon. Kailangan mo na ng false teeth. Meron kang teeth, pero false. Although napakagaling ng siyensya dahil may mga false teeth na mukhang tunay. Pero alam mo, sa isip mo, sa subconscious mo, pati ng wife mo, or yung husband mo, ng family mo, yung mga malapit sa'yo, na false yung teeth or yung ngipin na nasa iyo. So, kaya ba ng Diyos na patubuin yung wala ng ngipin? Yung kamay na putol na, kaya ba niyang dugtungan? O ito yung pinost ni Dean Smucker sa online. Again, the title of the message is Impossible with Man, Possible with God. Alam niyo po ba kung nasaan yan sa Bible? Specifically, Matthew chapter 19, verse 26. Jesus looked at them and said, with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Halos eksaktong-eksakto doon sa title na ginamit ko sa mensahe ngayong umaga. Nang galing sa bibig ng Panginoon sa tao, imposible, pero sa Diyos, posible. Amen? Yumuko po tayo saglit, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay kang makapangyarihan sa lahat. Nag-iisang tunay na Diyos na lumalang sa langit, sa lupa, lumalang sa lahat ng aming nakikita o hindi nakikita. You are the source of life. You have breathed through your nostrils, Lord God, the breath of life, and man became a living soul, your word says. And here we are, humihinga, may buhay ngayon, sapagkat biniyayaan mo po kami ng buhay. Out of nothing, have created something. Ikaw lang ang tanging makagagawa noon. Kaya tunay nga, ang ebidensya sa paligid namin, ebidensyang mismong ang buhay namin nagsasabing, tunay kang makapangyarihan. Tunay na wala kang katulad. Ikaw ay Diyos na walang hanggan.
walang hangganan, walang restrictions. Tunay kang matapat, makapangyarihan. Sa umagang ito, ikaw ay aming itinataas, pinapapurihan. Bagamat kapos ang aming kakayahan, bagamat mayroon kaming mga kahinaan, may mga kasalanan na nagagawa, ngunit patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Sapagkat dahil sa iyong masaganang biyaya, dahil sa inyong miracle of being born again, dahil sa miracle na kami ay matransform, maging tunay na mga anak mo, nagpapasalamat at nagpupuri kami. Dahil doon, kami maaaring manalangin, magsama-sama, mag-fellowship, at sumamba sa iyo. Kaya sa araw na ito, araw po ninyo ito, hindi lamang ang linggo, kundi 7 days a week, tunay, O Diyos, nararapat kang papurihan at paglingkuran. Salamat sa iyong pag-iingat, patuloy na pagpapala at biyaya, because all things are possible with you. And today, that is our posture. Help us, Lord God. Help us to really believe through your word na tunay kang makapangyarihan. We give you praise in Jesus' name. Amen. Impossible with man, possible with God. Si Jesus ang nagsabi. Ano ang context dito? Ano yung context nito? Alam po ba ninyo, gumamit ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ng illustration. Gumamit siya ng metaphor. At ang ginamit niya ay isang kamelyo na papasok sa butas ng karayom. Posible po ba yon? Mahirap po ba yon? Hindi po mahirap. Imposible. Dahil kahit anong gawin natin, hindi magkakasya ang kamelyo sa butas ng karayom. Parang yung ano lang yan yung classic na joke, yung corny na joke. Paano ipapasok ang elepante sa loob ng refrigerator? May nakakaalam po sa inyo? Pakitaas ang kamay. Taas lang kamay, di ko naman kayo tatawagin. Wala, tamang-tama. Pare-pareho tayong corny ngayong umaga. Okay? Paano ipapasok ang elepante sa loob ng refrigerator? Well, sabi nung nagtanong sa akin nung bata ako, hindi ko masagot Sabi ko, hindi kasya Kahit anong gawin natin, i-chop-chop mo, yung ready to cook. Hindi buhay, walang trick ito. Sabi niya na, papasok. Ano nga ba? Explain ko. Nasa explanation lang yan, sabi niya. O, sige. Buksan mo yung refrigerator. Okay? Tapos, kunin mo yung elepante, ipasok mo sa refrigerator, tapos isara mo yung refrigerator. Solve, sabi niya sa akin. Parang hindi yata na-solve, Parang imposible yun, Sabi ko. Pero, sige, giving him the benefit of the doubt. Tapos, tinanong niya ako ulit. Kala ko tapos na Sabi ko, may katuloy pa pala yung kakornihan na yun. Paano mo ipapasok? Okay, sabi niya, another joke ka pala niya. So, nalito ako, kala ko iniwanan na namin yung unan. Sabi niya, paano mo ipapasok yung dinosaur sa loob ng refrigerator? Tapos, well, huli. Kasi nandun pa yung elepante, di ba, sa loob. Buksan mo yung refrigerator, ilabas mo yung elepante, tapos, di pasok mo yung dinosaur, sara mo yung ref. Tama. Nung ako'y na-born again, alam nyo na, nagbabasa na tayo ng Bible, dinugtungan ko yung kwento. Ang dugtong niya ay ito. Alam niyo po ba kung bakit wala ng dinosaur sa panahon natin ngayon? Kasi si Noe, nung paakyatin yung mga animals doon sa arko, doon sa daong, hindi nakapasok yung dinosaur. Dahil naiwan sa loob ng refrigerator. Gusto niyo dagdagan yung corning joke na yon? Baka meron pa kayong dagdag. Pag-isipan niyo mabuti. Ikwento niyo sa akin. Baka sakaling ma-share ko sa susunod ng mga Sundays. Paano ipasok ang kamelyo sa butas ng karayom? Yun ang susunod na problema po ninyo. Paano nga ba? Imposible. But you know what? With God, all things are possible. In fact, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mas madali pa sa kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman or isang tao. Ito po yung sa Amplified Version. Kung titingnan sa original na manuscript sa Greek, makikita niyo yung bracket. So, hindi ibig sabihin na mayaman ka
hindi ka na makakapasok sa langit. Pero parang mas bumibigat sa iyo. In fact, kahit yung mahirap makapasok sa langit. Ang context po nito, human beings, imposibleng makapasok sa langit. Ganon ang gustong sabihin ng Panginoon. Alright? Hindi mahirap, kundi imposible na makapasok ang tao sa kaharian ng Diyos sapagkat ang tao ay nagkasala. Perfect ang Diyos, imperfect tayo. Holy ang Diyos, sinners tayo. So para i-convert mo ang sinner at maging holy, imposible. Yun ang context nito. Alright? Now, humanly impossible. Kaya isipin nyo na lahat ng solusyon na pwede natin isipin para makapasok sa langit, para ma-please ang Diyos, para maging katanggap-tanggap sa Diyos, at para tayo makarecord doon ng mga puntos sa Diyos sa ating kabutihang asal, sa mga ginagawa natin na relihiyosong tinatawag, yung pagtulong sa kapwa. Banggitin nyo na lahat ng pwede nating gawin, masasabing mabuti, imposible pa rin na yun ay magdala sa atin sa langit. Kuha po niyo. Right? Okay. If I could request a substitute sa microphone. Thank you. Okay. Now, look at this. Mahirap, mas madali pa, sabi ni Jesus, pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Yung imposible, naging madali. Dahil walang imposible sa Panginoon. Napansinin po ninyo, yung rich man, yung who places his faith in wealth and status. Ang ibig sabihin, kung ang pag-asa natin, kung ang pananampalataya natin, okay, nasa kayamanan sa mundo, nasa magagawa ng tao, in other words, hindi tayo kapasok sa kaharian ng Diyos. In short, it takes a miracle for us to enter the kingdom of God. Now, that miracle happened. You, for a fact, na nandito ngayon, ay ebidensya ng miracle na yon, nung ikaw ay na-born again. Amen? Purihin natin ang Panginoon. I-zoom out natin at tignan natin yung mas malaking context ng passage. Okay? So Matthew chapter 19, verse 25, and then hanggang 27. Saan nanggaling ito? Well, sinabi ng Panginoon, yung kamelyo, mas madali pa na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang taong namamag-asa sa kayamanan at sa kapangyarihan sa mundong ito para makapasok sa langit. Alright? Now, tingnan ninyo ang sagot ng mga disciples. Verse 25. When the disciples heard this, they were greatly astonished. Alam niyo po yung ibig sabihin ng astonished? Nagulantang sa Tagalog. Talaga naman magugulat tayo. Yung kamelyo papasok sa butas ng karayom, mas madali pa. Yung mahirap, okay, yung imposible, I should say, yung imposible, ang sabi ng Panginoon, posible. Now, mas titignan natin yung degree of impossibility nung papasok sa langit ang tao na makasarili, makasanlibutan, mas matindi. Alright? But look at this. Sabi ng mga disciples, who then can be saved? Bakit tinanong yon? You know why? Because yung mayaman, makapangyarihan, maimpluwensya, social status-wise, mataas sa lipunan, at hindi siya makakapasok sa langit, alam niyo po kung bakit tinanong yon? How much more kami? How much more yung mahihirap? How much more yung middle income earners? Let me explain. During those times, the 1st century AD, even before that, because of the Old Testament sacrificial system, para mapatawad ang iyong kasalanan, kailangan mong bumili ng animal na iaalay as burnt offering. Yung dugo ng animals na yon, katulad ng tupa, okay, kambing. Yung dugo ng hayop na malinis, walang sakit, na binili mo, iaalay doon sa temple ng mga priest. Ang tawag doon ay
atonement, which means mapapatawad ang iyong mga kasalanan dahil doon sa burnt offering. Matatakpan, makocover ang iyong mga kasalanan, hindi na makikita ng Diyos dahil na-please mo siya doon sa burnt offering. In order for you to do that, kailangan mong bumili. Kailangan mong gumamit ng pera. Do you still remember in the New Testament, yung isang tax collector, and then isang publikano. They were praying, and then nasabi ng isa, Panginoon, salamat po, hindi ako katulad nito. Di ba? Itong isang ito, ako ay nagbibigay ng aking tithes, sabi niya. In other words, it is acceptable in the society during that time na kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay maimpluwensya sa lipunan, that means you can somehow do something about your way to heaven. Your way to the kingdom of God. Para mong binili yung pagpasok mo sa langit. Ganun ang pananaw nila. Kaya dumating yung punto sa Hebrews, ang sabi doon ng author, sabi ng Panginoon, hindi niya gusto, hindi na siya nagdi-delight, hindi na siya nagte-take pleasure sa mga handog ng mga hayop. Sabi ng Panginoon. In fact, sa Isaiah chapter 1 verse 11, nandun na yun. Wala pa si Jesus, yung sistema ginagawa sa Old Testament ng mga relihiyoso para maging katanggap-tanggap sa Diyos, dumating sa puntong ang Panginoon nagsawa sa mga yon. Ang sabi ng Bible, Isaiah 1:11, hindi na siya nagte-take pleasure. Why? Dahil naging ritual na lang. Naging routine na lang. Halimbawa, papunta sa church, pag-pray, pagbasa ng Bible. Kung routine na lang yan, wala na siyang kwenta sa mata ng Diyos. These people worship me with their lips, but their hearts are far from me. Now, you see that? That's the context. Kaya sabi ni Peter, kung yung mayaman, may impluensya, may authority dito sa lipunang ito, hindi makakapasok sa langit. Mas madali pa sa kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa sa kanya na pumasok sa karya ng langit. Sino ngayon ang maliligtas? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Now, look at the words na ginamit doon. All things. Hindi lamang itong paksa na ito na ang context niya ay kaligtasan at para maligtas ang tao, it takes a miracle. Pero sabi ni Jesus, all things are possible with God. Pwedeng maligtas ang tao. Pwedeng makapasok sa karya ng tao kahit mahirap, middle income earner, or mayaman. Lahat pwedeng makapasok sa karya ng Diyos because all things are possible. Now, look at verse 27. Si Peter, paborito natin. Peter answered him, we have left everything to follow you. What then will there be for us? Sabi niya, iniwan na naming lahat. Sincere si Peter. In other words, nahuli niya sa wakas, naintindihan niya yung ini-emphasize ng Panginoong Yesus. Was there a point na kayo na nandun nung Sunday sa church, narinig ng message? Akala nyo nakuha nyo na yung message. Pero the following week, nirecord nyo yung video, pinlay nyo ulit yung video nito. And then, yun pala yun kanyo. Nangyari na ba yun sa inyo? Or after several replays, dun nyo palang nakuha. It happens. Like for example here, si Peter, nakuha niya. Nang ibig sabihin, nung sinabi niyang, we have left everything, lahat ng pinagkatiwalaan ng tao upang siya ay maging kalugod-lugod sa Diyos, makapasok sa karya ng langit, kasama na yung social status, okay? Kasama na yung material wealth, kasama na yung prestige at yung power sa mundong ito, yung pagiging relihiyoso, pero routine, ritualistic, deformed. Alright? So pati sa panalangin, bubbling words,
hindi nakakarating sa langit. Now, what's happening here? Si Peter, nahuli niya. Nahuli niya, nakuha niya, naintindihan niya. Sabi niya, we have left. Iniwan namin lahat yung tinitingala ng tao. Lahat ng kinakapitan ng tao sa mundong ito na para siya'y maging matagumpay, para mabago ang buhay, para maging kalugod-lugod sa Diyos, para makapasok sa langit, para maging tanyag. Iniwan namin lahat yun. Mga kapatid, yun ang requirement. Uulitin ko po. In order for you to enter heaven, hanggang may kinakapitan kang humanly, alright, impossible, hindi ka papasok sa na langit. That's it. Uulitin ko po. Kaya nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Paano ba born again? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Huwag kang papasok sa butas ng karayom kasi hindi ka talaga kakasya doon eh. Jesus Christ, in other words, para siyang yung butas ng karayom. Di ba? Minsan pag dumadaan tayo sa mahirap na mga sitwasyon sa buhay, para akong dumaan sa butas ng karayom. Grabe, ang hirap nung board exam. Grabe, ang hirap nung test, nung exam. Pati yung pagkuha ng lisensya pala ngayon sa LTO, grabe pala. May exam, ang hirap. Para akong dumaan sa butas ng karayom. Yung manliligaw, di ba? Ilang beses na busted, di ba? Pero sa bandang huli, sila ang nagkatuluyan. Nung in-interview, sabi niya, para akong dumaan sa butas ng karayom. Ibig sabihin, napakahirap. Tama? Kung titingnan natin, ang pagpasok sa karya ng langit, ganun. Ito yung sinasabi ni Jesus. But now it is possible that you can enter the kingdom of God and yung butas ng karayom na yon, kakasya ka doon. Now, explain niyo po sa akin paano kayo kakasya doon. Humanly impossible. Pero pag nanalig ka sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, nakakapasok ka kahit dun sa butas ng karayom. That is Jesus. He is the way, the truth, and the life. Now, ibig niyong sabihin sa buhay Kristiyano, pagkatanggap natin kay Kristo, ang buhay natin, the way we see it, dumadaan sa butas ng karayom dahil sa mga paghihirap, pagtitiis, pagsubok, mga problemang dumarating, lahat ng tao, dumaraan dyan, mind you. Now, it's also humanly impossible para ma-survive mo yan. Are you following? In order for you to live this life, the resurrected Christ who is giving us a new life, who has given you and me a new life, must always be the bread of life sa ating buhay. Araw-araw tayong nanonurture, nafe-feed sa Kanya, so that what is seemingly impossible sa mga humans will be possible to the Christians, to the children of God. Because in fact, sige po, go ahead, just give the glory to the Lord. Because in fact, sabi ko po kanina, a child of the devil becoming a child of God, kahit paano natin isipin, walang solusyon. So pag walang solusyon sa ating frame of mind, of reference, or understanding, imposible, may stress ka. Pero sa tuwing nai-stress ka, kailangan mong tumakbo sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawan ng paraan yung imposibleng nakikita mo or understanding mo. Because nothing is impossible with Him. Si Prophet Jeremiah, umiiyak siya dahil sa tindi ng mga problema, katigasan ng mga ulo, yung mga curse and destruction na dumarating sa Israel. Umiiyak si Prophet Jeremiah. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? You stand up on your feet. Ano sabi niya? Is there anything too hard for me? Wow. Sabi ng Panginoon, meron ba? Magsabi ka nga ng mahirap para sa akin. Yun din ang debate ng Diyos at ni Job. Di ba? At nung nakita ni Job na napakarami sa buhay sa mundong itong nangyayari araw-araw na hindi niya alam,
Hindi niya ma-explain. And only God can explain. Because He is the Creator, He is the Almighty. Nothing is impossible with Him. All things are possible with Him. Praise God. Nakuha ni Peter. Nakuha ni Peter. We have left everything to follow you. Pero ano sabi niya? Biglang, ayan na naman si Peter, di ba? Okay na eh. Sabi niya, what then will there be for us? Nag-shrink ulit dun sa human perspective. Anong meron ako dyan? Anong meron kami dyan? Anong pakinabang namin doon? Sinabi na ng Panginoon, the miracle of eternal life, of entering the kingdom of God. So, para doon sa imposible maging posible, dapat ang pananaligan natin hindi yung kayang gawin ng tao, kundi yung gagawin ng Diyos at yun ang pag-rescue sa atin. Amen? So, labas sa mundong ito, labas sa teritoryong ito, teritoryong mula sa teritoryo ng Diyos, doon dapat manggaling ang magliligtas sa atin. Kaya purihin ang Diyos sa John 3:16. Amen? Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Frontliner. Si Jesus upang sagipin tayo. Siya ngayon yung tinatawag nating, sinasabi niyang butas ng karayom, mahirap pasukan, na si Jesus, siya yung gumawa ng mas malaking daan upang tayo, or pintuan, upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. Amen? That is my confidence. That should be your confidence. Hindi sa magagawa ko, hindi sa salita ng tao, hindi sa pangako ng tao, kundi sa pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Rescue. Saan? From the dark power. Yan ang itsura nung human impossibilities. Nasa dark power of Satan. Pero papasok ka sa kingdom of God if i-rescue ka ng Diyos at He will bring you to His kingdom. Kanino kamay? Kanino galaw? Kanino power? Power ng Diyos. Anong tawag natin dyan? Miracle. It's a miracle to be born again. Now, another verse in the Bible, kailangan nating ma-rescue dahil kasalukuyan sa mundong ito na makasalanan, ang commander ay ang devil. See that? At ang tao na sumusunod sa commandment ni Satan at hindi ng Diyos, ano nangyayari? Look at that. Di ba? Ang at work sa iyong puso, ang nagbibigay ng desire sa iyo, ang nagbibigay ng satisfaction artificially, short-term, temporarily, ay si Satan, ang devil. Kaya tingnan niyo yung buhay ng tao kapag hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi ka nag-ooperate sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Panginoon. Ikaw ay nabubuhay ng on your own. Linggo lang ang Panginoon. Monday to Saturday, babalik ka, ang commander mo, iba na. Hindi natin masabing, ito yung sinasabi ng Panginoon na na-rescue. Dahil ang spirit at work sa puso ng mga taong ito ay ang devil, ano ang kanilang ginagawa? Nire-reject ang Diyos. Nire-refuse ang kalooban ng Panginoon. Hindi sila tumatalima sa salita ng Panginoon. Another verse is 1 John 3:10, sinagad ni Apostol Juan. Sinagad niya to the point na ang sabi niya, children of the devil sila. Children of the devil yung mga tao na pinaghaharian ng commander-in-chief. Walang iba kundi ang devil, the prince of the power of the air. Now, look at this. May binanggit siyang children of God. At may binanggit siyang children of the devil. At yung children of the devil, automatic sa kanilang paggawa ng masama, ayaw ang Diyos, ayaw ang salita ng Diyos, boring ang salita ng Diyos. Di ba? Umuulan ngayon. Medyo mahirap lumabas. Sa bahay na lang muna tayo. Of course, kung may dinaramdam ka na, kaya si Pastor Joel, sama natin sa prayer, nag-text sa akin kanina, medyo masama ang pakiramdam. And so, kailangan mong mag-stay sa bahay. Pero, look at this. Ang bunga ng children of God, ng mga children of God, ay katwiran, kabanalan, kahanga-hanga, admirable. Now, look at that. It takes a miracle for a child of the devil maging child of God.
Tama ba? Yes. Sipin mo, you are a child of the devil, your commander-in-chief is the devil, now ikaw ay maging child of God? Ano ang kailangan? Anong pwede mong gawin? Anong magagawa ng tao? Kaya bang bilhin ng pera ng tao? Ng katalinuhan ng tao ang mga bagay na yan? No way. It takes a miracle. This is impossible. Ang child of the devil maging child of God. Ang sinner maging saint. That is impossible. Ano sabi ni Jesus? Yun ang context. Sa tao, imposible. Imposible yan. Ibig sabihin, kung dito lang tayo mag-ooperate sa natural realm, sa human level, wala pong solusyon. Sabihin mo na lahat, relihiyon, okay? Yung mga ritual, yung mga mabuti, so-called na ginagawa natin, hindi yun makakatulong upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, imposible. So, ang Diyos ay God of miracles, sabi natin. When we say that, yun ang nasa isip dapat natin, numero uno. Hindi lang dahil sa pinagaling ka sa iyong sakit. Kasama yun, pero higit pa doon ang God of miracles. Higit pa doon ang Diyos na makapangyarihan na nagmimilagro. Ito ang pinakadakilang milagro sa lahat. Yung child of the devil, maging child of God. Look at this verse. All right? By the way, again, this image, I believe nasundan nyo na, ang camel, imposible. Kahit anong gawin natin, hindi papasok sa butas ng karayom. Ganon ang itsura ng isang child of the devil para maging child of God. Ang isang sinner para maging saint. But it can only be made possible because of our Lord Jesus Christ. Amen? Now look at this verse. Ang Ethiopian, kaya ba niyang baguhin yung kulay niya? Ano bang kulay ng Ethiopian? African. Black. That's why ang tawag sa kanila black. Right? Kaya ba nilang gawing puti ang kanilang balat? Ang leopard, alright? Pwede niyang baguhin yung spots niya o yung shape ng spots niya. Pwede ba niyang gawing stripes katulad ng zebra? Now let me ask you, is that possible? No way. That's not humanly possible. Ganon din, sabi niya, yung gumagawa ng masama, the child of the devil, hindi niya kayang gawing ang buhay niya maging malinis, baguhin. Kahit anong gawin mo, you cannot do anything to make your life better unless God will create a miracle in your life and the miracle of being born again. Well, I don't know. Ano ba yung mga camel through the eye of the needle situation sa inyong buhay? Meron ba kayong ganitong pinagdaraanan ngayon, parang butas ng karayom, ang hirap malampasan, ang hirap ma-overcome, at ina-admit mo na yung effort na ginawa mo, talagang binigay mo na lahat. Nag-review ka ng mabuti. Pero iniisip mo, kulang yung pagre-review. Kulang yung oras na binigay mo. At yung minememorize mo, pag i-recall mo, parang hindi mo na ma-recall. Board exam, bukas na. Eto ikaw, yung tiyan mo, nag-hyper-acidic ka dahil sa stress. Tapos, umpisa na ang exam. Nag-exam ka, natapos ang exam, lumabas ang resulta, pasado. Tapos nag-text sa akin, Pastor, God is a God of miracle. Pastor, it's all the grace of God. Sabi niya, I'm not kidding. Dito yung mga re-receive kong mga messages. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil pinag-pray siya. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil sa miracle of God. Eto ikaw, namumroblema. Para kang dumadaan sa butas ng karayom. Why? Yung bayarin mo, palapit na ng palapit yung araw. Yung tuition fee, kailangan mong bayaran ng mga anak mo. Kuryente, tubig, amortization, mortgage. Piling mo, parang itatakbo ka na sa morgue. Sa dami ng babayaran na yung calculator mo, bagong baterya. Kahit anong compute mo,
kulang yung pera mong pambayad. Bago yung baterya, nakailang palit ka na. Kulang ang pambayad mo. Dumating ang araw ng yung due date ng mga bills. Nagulat ka. Nakabayad ka sa lahat. Pastor, it's a miracle. Sabi ko, hindi, miracle. Miracle ka pera. Dahil sa miracle ng Panginoon. Praise God. Amen? Why? Because what is impossible with man is possible with God. Ito ikaw. Galing ka sa clinic or sa hospital. Medically speaking, scientifically speaking, sabi ng doktor, lahat ng tests, lahat ng test results, nagsasabing, there's nothing that we can do. I am sorry. Yung marriage counselor na nag-doctorate, PhD, DDD, whatever parang long distance, direct dialing lang yan, parang telepono. Ginawa niyang lahat ng magagawa niya ayon sa kanyang specialization, expertise, pero your marriage is still falling apart. Eto ikaw, yung spiritual counselor mo, ginawa niya lahat ng magagawa niya. Halos tatay na siya sa iyo, halos nanay na siya sa iyo. Pero hindi mo pa rin mabago yung maling pananaw mo na nakakaapekto sa iyong ugali, sa iyong attitude, sa iyong mga values. Kaya yung buhay mo hindi siya umiigi, pasira na siya ng pasira, nag-i-spiral pababa. Ginawa na nilang lahat. Yung pastor, halos isakripisyo niya na. Yung spiritual mentor mo or life group leader mo, uminiiyak ka niya sa prayer. Right? Pero dumating yung araw, nagulat ka, gumaling ka, na-heal ka, naka-recover ka, nabago yung buhay mo. Praise God. Salamat sa inyo na nag-praise sa akin. Hindi ko maintindihan ito. It's a miracle from God. Amen? Amen? Because nothing is impossible with God. Ang sabi nga ng Panginoon, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Sino sa atin ang kayang yung kulay red gawing puti? Kung kotse yan, sasakyan yan. Kung pula yan, dapat pula lang yan. Dahil yung nasa LTO registration, red nakalagay doon. For you to change that, you have to go back doon sa lahat ng prosesong dapat daanan mo sa LTO. Yung Ethiopian, yung African, black, African American, yung black, pilit nilang binabago yung kulay nila like Michael Jackson. You know? Talagang sikat na sikat. Nung nabubuhay pa siya, alam natin hanggang ngayon kahit wala na siya, di ba? Mga kanta niya nandyan pa rin nagpe-play sa airwaves. Pilit niya pinapaputi yung kanyang balat niya. Mga kapatid, pilitin man natin baguhin yung pula gawing puti. Ang kalalabasan po nun ay artificial. Ang kalalabasan po nun ay, yes, bleaching solution kailangan mo. Pero ang resulta ay temporal. I-maintain mo siya for the rest of your lives. In other words, hindi siya totoo. Fake yung pagbabago. Fake yung transformation or yung change na tinatawag. Synthetic yung procedure. Katulad na halimbawa yung magandang nakita nyo sa social media, hindi pala tunay na maganda. Hindi pala tunay na pogi. Bakit? Na-Photoshop yung imperfections. Gumamit ng mobile application, mobile app, bago niya i-post. Pero napabilib ka. Kasi bago na talaga eh. Dati, hindi ganito kulay nito eh. Pero ngayon, wow, mestiza na siya. Artificial, synthetic, all these cosmetic solutions. Ang resulta meron, pero temporal. For a short term lang. Para sa isang taong makasalanan, alam niyo yung scarlet, anong kulay niya? Red. Bright red. Alam niyo po ang crimson kung anong kulay niya? Red din. Dark red.
In other words, bright red, dark red, hindi mo kayang gawing puti yan. Parang snow or parang whole perfectly, naturally, kung hindi ang Diyos ang gagawa. So anumang situation sa buhay natin, gusto nating baguhin, ang hirap baguhin, dumadaan ka sa butas ng karayom. Sa Diyos, ang imposible sa atin ay posible sa Kanya. In fact, pinalaya niya tayo, sabi niya. He gave His life to free us from every kind of sin, to cleanse us, linisin tayo, and to make us His very own people, totally committed. Saan po? To doing good deeds. Kaya pala, dahil kung tunay na binago yan, ang commitment niya mula dun sa araw na na-born again siya, ang commitment niya ay sa paggawa ng mabuti. Yun na siya. Kasi hindi artificial ang pagbabago. Hindi siya nakuha doon sa blessing na material, kaya siya nagbago. Dahil kung doon siya nakuha, babalik din siya sa dati. Kung nakuha siya doon sa blessing o yung bilagrong tinatawag niya na gumaling siya sa malubhang sakit, pag gumaling siya, kung hindi talaga tunay na pagbabago yan, hindi ang Diyos ang talagang nagbago sa kanya, ginamit lang ng Diyos na instrumento yung pagpapagaling sa kanya, mawawala rin siya. That's the truth behind all this. Kaya nga, you were set free, yun ang illustration. Bakit? Kasi ang tao na katulad nung Ethiopian, na black, katulad nung leopard, yung spots, wala ka nang magagawa doon eh. Ang Creator lang ang pwedeng may magawa doon. Yung camel na papasok sa butas ng karayom, wala kang magagawa doon. Anong ibig sabihin? Hindi ka makagalaw. Restricted. Ano ang tawag natin dyan? Confined. Restricted. Incarcerated. Nakakulong. Yan ang itsura ng taong wala sa Panginoon. Malayo sa Panginoon at hindi si Kristo ang tagapagligtas. Dahil ang buhay ni Kristo ang pinambayad upang ang imposible maging posible. Ang buhay ni Kristo ang binambayad upang itong wala kang magawa, hopeless, helpless situation ay magkaroon ng hope. At dahil ikaw ay nananalig sa ginawa ni Kristo, because of your faith, nabuhay ang pag-asa. Ito ang buhay ng isang tunay na mananampalataya na anak ng Diyos. Another verse in the Bible, sabi ni Peter, you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Hindi salita ng tao, pangako ng tao, solusyon ng tao, salita ng Diyos, pangako ng Diyos, solusyon ng Diyos para sa iyo. Kaya nga si Peter, Lord, iniwan na namin lahat para sumunod sa iyo. Unless dumating ka sa puntong yon, na iiwan mo lahat ng kinakapitan mo upang makapasok sa harian ng Diyos, upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Unless na ikaw ay mananalig sa ginawa ng Diyos para sa iyo, mananatili kang nakakulong. Mananatiling ang buhay sa iyo mahirap. Imbes na pagising mo sa umaga, from the rising of the sun to the setting down of the same, the Lord's name is to be praised. Imbes na pagising mo sa umaga, umaawit ka. Pagising mo sa umaga, umiiyak ka na. Dahil nakatulugan mo yung iyak mo kagabi, hindi mo na na-close yung prayer mo sa amin, pagising mo sa umaga, malungkot ka pa rin. Hindi ka pinapalaya nung mayamang pangako salita ng Panginoon. Katulad ngayon, naririnig po ninyo na dapat nating kapitan. Well, it takes a miracle para ma-born again ang isang tao. It takes a miracle para maligtas ang isang tao. And miracles do happen. In fact, sabi nila, miracles happen every day. It's a miracle na sumikat yung araw. Parang kanina, hindi yata natin nakita, pero sumikat siya. Right? Actually, hindi po miracle yun. Hindi miracle yung pagsikat ng araw. Unless na ikaw ay nakakulong doon sa madilim na lugar, hindi ka sinisikatan ng araw. Sabi nila, it's a miracle ang magkaroon, yung isang baby na pinanganak, it's a miracle. Actually, hindi po miracle yun. Normal yun, usual yun. Kaya tanungin ko kayo, ilang miracles ang nakita nyo this week? Ilang miracles nakita nyo last week?
Itong pinag-uusapan natin ngayon ay miracle, the greatest miracles of all. Of all miracles, this is the greatest one, ang ma-born again, ang isang tao, ang maligtas, ang isang tao. Well, of course, si Hannah, baog siya, hindi siya magkakaanak, pero idinulog niya sa Panginoon, nanalangin siya, at nagtiwala sa Panginoon, nagkaroon siya ng anak, at ang naging anak niya sino? Si Propeta Samuel, ang nag-anoint kay David bilang hari ng Israel. Baog, nagkaroon ng anak. Yun ang miracle. Ano pang miracle? Water you turn into wine. Miracle yun. Yung tubig na naging wine. Alright? That's a miracle. Now, in the Bible, look at this. Yung ulo ng palakol, doon sa 2 Kings chapter 6, lumutang. Lumutang. Pwede bang lumutang yung bato sa tubig? Yung ulo ng palakol? Impossible. Hindi po mahirap. Impossible. Hindi pwede. You know why? Because the law of buoyancy, the law of density states that anything na mabigat, hindi lulutang sa tubig unless you do something about it. Katulad ng barko. Nire-respect yung law of buoyancy. Science, in other words. Pero ang ulo ng palakol na lulutang, it takes a miracle para mangyari yan. Pero nangyari siya nung panahon ni Elisha, yung kanyang ministry. So, para lumutang ang ulo ng palakol sa tubig, kailangan masuspend yung natural law. At walang sino bang pwedeng magsuspend dyan, kundi ang Diyos lang. Para gumaling yung sakit mo na sinabi ng doktor na wala ng solusyon, kailangan ang Diyos mag-intervene. Kailangan ang Diyos, meron siyang isususpend na natural law. Are you following? Now, there are things in our lives na nagsasuffer tayo ngayon, na pinagdadaanan natin yung consequence. Consequence, sabi ko nga, it's because logic dictates, reason dictates, yung mga factors na kailangan mong i-put into place, na kailangan mong pinaghandaan. Halimbawa, gusto mo lumago spiritually, pero hindi ka na nanalangin araw-araw, hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, inaaral araw-araw, hindi mo dinidevelop yung iyong fellowship with other believers, yung discipline and all that, hindi eventually darating ka sa puntong spiritually mature ka. Are you following? So there are things in our lives, ngayon hinihingi natin ng miracle, pero in the first place, we are here in this tight situation because of our wrong decisions in the past. In other words, we deserve yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. But, since God is so gracious, God is so loving, we should cast all our cares on Him. He cares for us. Anong gagawin niya? Yung imposible na sa'yo, actually, kagagawan mo yon. Kaya na-corner ka. Tumakbo ka dun sa eskinitang yun eh. It's a dead-end road. But here you are, asking for mercy. Lord, forgive me. Lord, help me. Lord, magbabago na po ako. Pagalingin niyo po ako. Lord, isolve itong financial problem ko. Itong marital problem. Itong scandal na ito sa buhay ko. All this, a consequence ng ating decisions. But look at our gracious God. You are caught in that situation na ikaw ay helpless, para ka nakakulong, you are not free. But here you are, dahil tumingin ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos, iniiwan mo na lahat, at ang iyong resolve sumunod sa Diyos. Mga kapatid, all things are possible with God. He can make a way when there seems to be no way. Highway in the wilderness, rivers in the desert. Kaya, ito po yung challenge ko sa inyo. In whatever situation you are in, pwedeng tanungin ko siguro kayo, are you in a situation where you feel like you are sinking fast? Lumulubog ka, parang palubog. Gusto mong magstay afloat, gusto mong makalabas sa problemang ito, family, financial problem, health problem, whatever problem it is, situation na meron ka ngayon, hirap na hirap kang lumutang. You still remember si Jesus lumakad sa tubig? Hindi pwede. Hindi pwedeng ang Panginoong Jesucristo lalakad sa tubig kung tutusin dahil
buoyancy, density rules will say, you cannot walk on water. Sinubok yan ng ibang mga Christians eh. Ayun, nalunod. Now, Jesus walked on water. Well, you may say, it's Jesus. Well, si Peter, sumunod. Lumabas dun sa boat si Peter, at pagkatapos siya ay nakapaglakad sa tubig, sabi ng Bible, in Matthew 14:30 to 31. But then, sa verse 31, nung nakita ni Peter yung malakas na hangin, natakot siya. Meron na siyang faith, nakatingin siya kay Kristo, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung inalis niya yung tingin niya kay Kristo, napunta sa problema. Ano nangyari? Lumubog siya. Pero anong ginawa ng Panginoon? Lagi niya tayong sinasagip. Inabot ng Panginoon si Peter at ibinangon. Nahirapan ka bang bumangon? Nahirapan ka bang pumunta sa surface? Mahirapan ka bang mag-emerge doon sa situation mo? Mga kapatid, nothing is impossible with God. Look to Jesus. Trust Him. Sumigaw si Peter, Lord, save me. Verse 31, immediately Jesus reached out His hand and caught him. You little faith, He said, why did you doubt? Bakit ka nag-doubt? Bakit mo inisip na merong hindi magagawa ang Panginoon? Something like that. Bakit mo inisip na kaya mo on your own? Bakit mo ni-refuse ang Panginoon? Bakit mo ni-reject? Bakit mo ni-refuse ang Kanyang salita? Bakit dininay mo siya? Bakit binitray mo siya? Now you're sinking fast. But look up. Call to Him. Call to Him. Believing the impossible. Believing that with God, nothing is impossible. At dahil doon, let me close with this. Alam niyo po, if you do that, if you believe that, your life will be changed. You will go for long-term solutions instead of short-term solutions. Isaiah 46:9 to 10, remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I made known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Walang hindi nasasaklaw ang Panginoon from start to finish. He knows, and He can do something about your situation. If you believe that nothing is impossible as a Christian, you will be positive every day. You will be looking forward to great things, greater exploits for the gospel, propagation, proclamation. Mahirap ba na abutin ng kaibigan mo ngayon? Mahirap ba na abutin sila at makaranas ng miracle sa buhay nila? The miracle of being born again? It's in your hands. Humihingi ka ng miracle sa Panginoon pero pinagkatiwala niya sa iyo ang susi para ang ibang tao makaranas ng miracle. Hanggang ngayon, wala silang maranasan ng miracle. It's because you yourself perhaps have doubted that nothing is impossible with God. Mark 1:37-38, everyone is looking for you. Ang sabi ng mga disciples kay Jesus, ang daming may sakit. And He said to them, let us go to the next towns, that I may preach there also, for that is why I came out. And then third, you believe that nothing is impossible with God. Ano mangyayari sa iyo? You will continue to walk by faith sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi ka madidistract, hihilahin, pababa, palubog ng mga bagay na nakikita. We don't look at the troubles. 2 Corinthians 4:18. So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. And then lastly, as I close, parang bonus na lang ito. If you believe that nothing is impossible with God, if you believe ng Diyos gusto niyang wag mong i-fake yung pagbabago, wag mong i-fake yung process, you go with honest relationships and not artificial ones. Do not be misled. Bad company corrupts good character. 1 Corinthians 15:33. Proverbs 13:20. Wise friends make you wise, but you hurt yourself by going around with fools.
sinasaktan mo lang yung sarili mo. Mga kapatid, ang Panginoon, hindi niya usually dinidisrupt yung natural order, yung natural laws. Because when that happens, it takes a miracle. Now, is there a situation in your life that you seem like anything that you do, according to the normal process, which is narinig natin madalas, kumusta ka? Ito, normal lang. Normal kasi na may blessing minsan, pagsubok, problema, o mas marami yung problema, or mas marami yung blessing, or pantay lang. We call that normal. Now, God wants us to look up to Him, and trust Him that He can be able to intervene, reach out His hand, and then lift us up, and then help us again to walk on water. You are not just experiencing a miracle. Other people are experiencing miracles because they see Jesus. They see your faith, your faithfulness, your trust in none other than the God na kung saan walang imposible sa Kanya. Kaya nga, hindi ka hihintong mag-pray every day. Hindi ka hihintong magsaliksik ng Kanyang mga salita. Because you have left everything na kinakapitan ng tao. The only thing that you trust is the word, the promise of God for you and for your family. Amen? Manalangin po tayo. Father, we thank you for your word. Salamat na Panginoon na tunay nga anuman ang sitwasyon na meron kami. Help us to see that the greatest miracle of all, that for a child of the devil to become a child of God, for a sinner to become a saint, it takes a miracle, and that miracle happened nung kami na born again. And now I pray, Lord, reach out to each one, to everyone, and allow this truth, ang katotohanan ito maghari sa aming puso, sa aming isipan, upang hindi kami lamunin, Panginoon, ng mga bagay na nakikita, the troubles around us or inside of us. I pray, Father, that you will create a miracle even now as we pray, as we worship. The miracle of transformation, the miracle of salvation in Christ. The miracle, oh God, of healing, not just of the physical body, but spiritual lives. And I pray sa mga may sakit, may karamdaman, Lord, make a miracle right now in their lives. And help them to see that this is leading to a greater miracle of being born again. Financial issues, marital problems, family problems, Lord, I pray for your healing touch. I pray, Father, for your gentle and loving touch. Thank you that you, the most beautiful of all, are able to make beautiful things because all things are possible with you. We give you praise in Jesus' name. All the children of God said, Amen. God bless you. Tayo pong lahat ay tumayo. Tuloy po natin sambahin ang Panginoon. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You are my help comes from. Give me wisdom
natin sambahin ang Panginoon sa ating pong mga ikaput handog. At awitin po natin song na ito, ibigay po natin ang papuri sa Panginoon. More than I could hope or dream of, you have poured your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Amen. God is more than enough in our lives. More than I could hope or dream of, you have poured your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Lord, you're more than enough for me. 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 So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Indeed, Lord, you are more than enough in our lives. Thank you, Lord, na ikaw ang laging nagsusustain ng aming strength, ng aming peace, ng aming joy, at ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pong pangangailangan. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay maranasan ang buhay na laging nagtatagumpay sa bawat araw dahil sa inyo kami ay nagtitiwala at patuloy na mananampalataya, Panginoon. Marami pong salamat. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, may ilang po tayong mga announcement dito bago po tayo dumako sa benediction. Pwede pong maupo muna po tayo saglit. Purihin ang Diyos, sabi nga po ni Pastor, yung miracle na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. At natutuwa po ako sa umagang ito at tayo ay nagagalak na makasama po natin si Brother Mark Anthony Bugayong. Pwede po bang tumayo siya? Yan.
Malayep, Herona Tarlac, tunay nga ang Diyos ay gumawa ng miracle sa kanyang buhay. Amen. At isa pa pong announcement, next Sunday, do kami po ay natutuwa kasi yung ating pong mga elders sa Tarlac, Harvest Tarlac, ay kasama po natin sila dito ngayon. At next Sunday po kasi, babalik na po ang kanilang physical service at 4 o'clock in the afternoon. So, matutuwa po ang ating mga kapatiran doon sa Tarlac Harvest sa huling pagbubukas po ng ating physical service sa Tibag. At sa lahat po ng magpapareserve doon ay mangyari lamang po ang paki-PM, i-private message ang ating pong mga kapatid na si Ren, si Betchay, at saka po si Brother Terence ko. So, meron daw pong Harvest Tarlac GC, pwedeng doon na ninyo, doon na po kayo magpa-reserve. At dito po sa Amakalan, tuloy-tuloy po tayo, basta't magpa-reserve na po kayo, pwedeng mamaya pag-uwi, magsabi na po kayo agad sa ating GC. Okay po? So, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating pong benediction. Amen. Let us lift up both hands to the Lord. Hallelujah. Oh, Heavenly Father, the God who is transcendent, the God who is immutable, the God who is all-powerful, almighty, our Father, who art in heaven, holy be your name. Thank you that all things are possible with you. You are our provider. You are our healer. You are our peace that goes with us, always present wherever we go. For you promise you will never leave us nor forsake us. The Lord bless you and keep you and make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So blessed, Amen. I can't contain it. So much of how to give